Hands-on demonstration on chart construction. Population pyramid. We will now proceed or go back sa ating data and proceed na po sa last chart na gagawin natin. Ayan, medyo madugo-dugo yung data dito. This is table number 8, projected mid-year population of Philippines based on 2015 PopSen or census of population by age group and sex for the year 2022. Okay, quick background lang po ng ating data. So, as the name is projected mid-year population po siya, meaning hindi po siya yung actual data for this year. Okay, so projected lang po siya. Okay, so based doon sa 2015 na census of population, ito yung most likely magiging data. So hindi exactly magiging ganyan yung data, pero around dyan. Okay, so tingnan po natin kung ano yung magiging actual na data, kung mas mataas po ba or mas mababa sa projected. And it is mid-year. Yung kinuha namin ditong data ay mid-year. So, ibig sabihin, July, for the month of July. Okay? So, ang actual data dito, no, in-excerpt namin mula sa malaking data ng PSA is actually, eto, the age group, kasama yan, the male, and the female. Yan yung kinuha naming data from the PSA. So, kinumpi namin yung mga other columns. Bakit? So, what we are create na chart dito ay age-sex pyramid, also known as the population pyramid. Okay? So, papakita natin yung sex disaggregation noong for each of the age group for the Philippines. So, kaya kinumpute natin yung both sexes, kinuha natin yung percentage noong age group na yon ng male category, okay, in connection doon sa total na population. Okay? Siyempre, kinuha lang natin yung sum ng both sexes para makuha yung total projected population. And then, para makuha naman yung percentage nito, so yung numerator natin dito is yung age group ng male over the total population. Okay? Siyempre, since proportion yun masyado maliit, times 100 natin siya para makuha in percentage. And then, ayan, so nilagyan natin siya ng negative sign. Okay? So, wala naman talaga negative tayong data. So, for the purpose lang na makagawa noong chart, okay, kaya tayo naglagay ng negative. Okay? So, maintindihan po natin later on pag ginawa na natin yung chart. Okay, so tinanggal lang natin yung percent symbol. So basically, ito na yung ating data na gagawin. Okay, so let us now start. For the purpose of uniformity, yan, position lang natin yung cursor natin from cell H88, cell I88, all the way down to cell I105. So yung buong 2 columns na yung i-highlight natin this time. Let's click insert. Then, yan, click the drop-down arrow, then 2D bar, clustered bar. Same steps, move chart to a new spreadsheet. Let's name this population pyramid. Salin lang natin siya sa dulo. As you can see, as early as now, mapapansin na natin visually na mukha na siyang pyramid. But we will be focusing on improving pa po ito para magmukha pa lalo siyang pyramid. Okay. Next. Same steps, select our data. Tama naman nila dyan entries natin since hinay na natin yung 2 columns. What we're gonna do, or ang edit natin sa horizontal axis labels, click edit, highlight the age group. So from cells A89 to A15, or the age group 0 to 4, and then until 80 and over. Verify that you have entered the correct information for the data source. Once okay, click nyo na po yung okay. So, you can see meron na tayong selected data source. Okay? Next, ano pa mga further improves natin sa ating population pyramid? So, same step po muna. Let's add our chart title. So, this is now figure. Copy na lang ulit natin.
Figure 8, projected mid-year population by age group and sex for the year 2022. Okay, so ang ginamit ng chart dito is simply the 2D class bar chart. Bar chart. Okay? So, ito po siya. Yan. So, clustered bar lang po yung ginamit natin. Okay? So, basically, ito ay horizontal bar chart lang since may negative tayong data, napunta siya sa kabilang side ng ating axis. So, para mas maintindihan natin po, visually, ito po yung axis ng ating column bar or horizontal bar chart. And then, ito po yung positive side. Nando. And then, ito naman po yung negative side. Okay? Yan. So, positive and negative. So, kaya tayo naglagay ng negative sign doon sa male para mapunta siya sa other side ng ating axis. Okay? So, kaya natin yung ginagawa dahil gumagawa tayo ng population pyramid. Okay? So, let's further improve. This is a new step. First, click and activate your categories or your age group. And then, ayan, punta lang tayo sa labels. Sa label position, again, this is a new step. So, kindly focus lang po yung attention po muna. Okay, so let us proceed. So, again, click and activate your age groups. Click lang natin yung labels. Label position. Again, this is a new step. So, manig po tayo or focus our attention right now on our screens. Okay, then, kung kanina next to axis, so choose low. So you can see, napunta na siya sa leftmost side ng ating plot. Okay? So ano-onte pa after natin malipat yung ating age group. So now further improve pa yung ating chart. Okay? So ang gagawin natin this time, pag paparehasin na natin or gagawin pa, pagmumula natin siya lalong pyramid. Okay? So, any of the bars or horizontal bars, then go to series option. This time, yung width natin, yan, makinig po tayo dito since, again, these are new steps. The gap width, click activate first your horizontal bars. Then, sa series option, the gap width equal to 0. Then, series overlap, yan. Kaya natin gagamitin yung series overlap. Gagawin natin 100%. So, ang ginagawa natin dito, okay, si series overlap, again, since same sila, since we have two bars here, the positive and the negative, overlap natin siya, okay, so parang magkakatalikuran lang, okay, parang mirror lang. Then, with the gap width, since 0 na, wala na magiging gaps between all of our bars. You can see, mukha na siyang pyramid law, but let's further improve this habang activated ang ating bars. So, punta lang tayo sa border, solid line, choose black. Then, we will also do this for the same for nail category, solid line, then choose black. Ayan. So, meron na tayong pyramid. Okay, let's further improve pa our chart by adding to same steps na to. Let's add our border for the plot, solid line, then the chart, solid line again. Ayan, ano pa yung mga pwede nating improve here? So let's data labels. So go to the design. Okay, let's further improve. Laglalagay tayo ng chart data labels outside and ayan. And then since may data labels na by guidelines, we will remove our grid lines. Okay. Yan. So, mga last few steps na lang po tayo since wala nga po tayong data. Again, yung excerpt natin na data from the PSA. Okay. So, wala naman talagang negative population. Okay. So, yung mga kinuha nating data from PSA. So, wala siyang negative. Ginawa lang natin siyang negative. Nilagyan natin siya ng negative sign for the purpose of this example na makapag-create ng population pyramid since wala directly si Excel ang panggawa ng population pyramid.
Yan. So, dapat negative sign ito dahil ayaw naman natin ma-confuse yung ating readers. Bakit may negative population? What does that mean? Okay? So, we will change or i-format natin yung code nung mismong ating mga labels. Okay? So, new step ito. Medyo kakaiba siya. So, first, click and activate your horizontal axis. So, kindly, kung makukuha ko ng tensions nyo right now, tingnan po muna natin yung ating Zoom screens. Then, go to the number. Yan. Then, yan. Click natin sa category. Kung naka-number, we will choose custom. Ayan. So, we will type a new code. So, meron dito mga pagpipilian na code, but we want to type a new code. Okay? So, ang ilalagay natin dito is 0, then, semicolon 0. Yan. Click add. Ayan. So, ang ginagawa natin dito is sinasabi natin kay Excel na meron tayong gustong i-add sa kanyang bagong code. Okay? It is na both positive yung left side and right side ng ating axis. Again, our axis is here on the middle, yung nagsiseparate between the two horizontal bars. Okay? And then, we want to add a new code, which is both of them positive. So, ang gagawin natin, sinasabi natin kay Excel, basahin mo tong data ko as both positive. Okay? So, kahit na negative yung data, i-format niya or i-present niya yon into both positive. Okay, so we have a question. Walang outside end sa data label. Okay? Kindly double check na lang po kung walang outside end. Kung wala po, ano po kaya yung available na position? Yan. Kung wala naman pong outside end, sige po, kahit yung inside end na lang po. So, marami po bang walang outside end na data labels? Yan, meron din. Sige po. So, kung wala pong outside end, kahit yung center inside end na lang. So, this time, natanggal natin yung negative sign for this axis label. So, from 2, 4, 6, kanina may negative sign siya, ngayon nawala na. Siyempre, gagawin din natin yon for the actual na labels. Yan. Tatanggalin din natin yung negative sign. So, same step na ginawa natin ngayon. Click and activate first your data labels, all of your data labels. Huwag po kayong magtaka kung hindi po napipindot ito, pero kasama po siya sa in-activate once na single click nyo po any of your data labels. Then go to the label options, number, drop down arrow, custom, then we will type a new code. Okay, so this time, since we want to add na may decimal points dahil pag walang decimal point or walang decimal place po ito, magiging magkakapareho po yung number niyan. So, kaya magkakaiba ng height yung ating bars. So, magiging magkakahawig yung number niyan. Just like this, parehas siyang puro 5. So, we will add 0.00 semicolon 0.00. Click add. So, dapat lalabas na siya sa inyong type. Click anywhere outside of your chart and that should do it. Dapat wala na pong negative sign yung at left side noong ating, so again, this is in million. Forget to add our axis, horizontal axis. Just ko lang, since we are adding an axis title, so adjust ko lang, naputol siya. So projected population. So ito ay in millions. So this actually ends the population pyramid. So wala naman na tayong ma-improve further pa dito. Ayan. So we now have the population pyramid or the projected mid-year population of the Philippines based on 2015 PopSend by age group and sex for the year 2022. Okay? So pwede nyo rin po pangalan ito na age sex pyramid. Okay? Since ginagawa natin to para makita natin yung bilang, yung population for each of the sex for that category or for that age group. So as you can see,
Ayan, so share ko lang din po. So you can see here sa ating population pyramid, okay, kahit na projected po siya, okay, mapapansin natin na masyadong papaliit ang population natin habang tumatanda. Okay? So may nag-share noon na resource person namin na sa Japan. Yan. So yung kanilang population pyramid doon, hindi ganun ka-pyramid. So more on pa-battle siya dahil yung population ng mga elderly people doon ay hindi ganun kababa sa in relation doon sa mga bagong paklang. Okay? So hindi ganun nalalayo yung population noong mga matanda and sa mga bata. Okay? So syempre, depende na rin sa lifestyle and sa healthcare system. So from this, you could actually create more policies to help kung bakit yung health ng mga tao na as we grow older, bakit mas lalong kumukonti yung population.